masosolusyonan ang mahal at mabagal na internet connection sa bansa? Alamin natin ang mga gagawin ng Wi-Fi party list sa report ni Zai Chua. Sabi nga nila, tayo raw ay nasa digital age na. Kaya naman, internet connection is life. Imagine kung ang pangarap mong mabilis at free Wi-Fi ay accessible na kahit saan ka pumunta. Ito ang pangako ng Wi-Fi party list sakaling manalo. Mula sa kanilang isinusulong na walang iwanan sa libreng internet o Wi-Fi, mas magiging mahusay at malawak ang internet access at serbisyo sa lahat ng Pilipino. Nakikita po natin na ang kalidad ng ating internet kulang at mababa. Kulang tayo ng mga internet access, especially yung mga cell towers natin kulang. May mga lugar tayo na wala pa ring access o kaya naman kung may access napakahina ng internet. Kaya gusto po namin na magkaroon kami ng boses sa Kamara de Representante para maipaglaban natin ang pagkakaroon ng internet access ang mga Pilipinas. Nabuo ang grupo noong panahon ng COVID-19 pandemic. Nakita nila ang kahalagahan ng internet lalo na sa edukasyon kung saan nagsasagawa ng online classes at alternative modality. Napansin din ng grupo ang pag-unlad ng mga negosyo kahit sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Maging sa gobyerno at pribadong mga transaksyon, naging mabilis ang pagproseso ng transaksyon ng mga customer. Ang pinaglalaban ng Wi-Fi party list ay ang pagkakaroon ng libre at mabilis na internet. At ang nire-representa nito ang mga marginalized, urban poor, at yung mga individual na may kaparehas na advokasya kagaya sa amin na magkaroon ng pantay-pantay at pagkakaroon ng patas na internet access sa Pilipinas. Kung mabibigyan ng boses ngayong darating na eleksyon, pangarap ng Wi-Fi party list ang makibahagi sa mga hakbangin ng gobyerno upang tiyakin ang libreng internet access sa mga pampublikong lugar at remote areas. Ang unang-unang panukalang ipapatupad namin ay ang paglilimita sa mga permits ng pagtatayo ng mga cell towers dahil napakarami pong permits ang kailangan pagdaanan ng mga telecommunication companies para lang maitayo ang mga cell towers. Sa tingin ko, mapapaboost natin ang mga investors na talagang mag-invest sa telecommunications at makapagtayo ng mga cell towers upang makapagbigay ng internet access sa mga lugar na, lalong-lalo na sa mga lugar na wala pang internet. Ilan sa mga proyekto na kanilang tututukan ay ang pagtatayo ng backbone network sa pamamagitan ng fiber optic na infrastruktura sa mga pangunahing kalsada ng probinsya at munisipyo. Kabilang dito ang pagtukoy ng fiber footprint at gaps at pagpaplano ng mga intermunicipality distribution node, paggawa ng provincial to barangay distribution model para sa mga target-free hotspot locations sa mga barangay, palengke, paaralan, tricycle terminals, evacuation centers at public health centers. Maglalagay din sila ng last mile connectivity sa pamamagitan ng wireless links, outdoor at indoor routers sa mga pampublikong establishmento. Isusuling din nila ang smart Wi-Fi management system para sa digital services sa mga online government transactions, free e-learning content at online job applications. Meron ding sagot ang Wi-Fi party list sa mga lumalalang online scamming. Magsasagawa po tayo ng mga educational and awareness drive. Magkakandak tayo ng mga workshops para maturuan natin ang mga Pilipino na huwag magpaloko sa mga online scamming. At syempre, bibigyan natin ng kapangyarihan ang ating pulisya na talagang hulihin at ang mga online scammers sa Pilipinas. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.